At kung nakararanas ng meltdown, patience is the key raw. At hanggat maaari, iniiwasan din nila ang mga bagay na nakaka-trigger kay Kyle. Napaka-moody, kaya ako bilang isang lagi niyang kasama, alam na alam ko na yung technique para siya i-handle. Talagang pag wala sa mood, hindi ko pinipilit. Ayon kay Doc, para sa mga pamilyang nakapaligid sa isang batang may autism, mahalaga ang pag-unawa sa kondisyon para mas lubos na maunawaan ang kanilang behavior, lalo pat ang iba sa kanila, limitado ang communication skills. Kasi hindi nila makuha yung gusto nila, hindi nila masabi kung ano yung gusto nila, hindi naman din mahulaan ng mga tao sa paligid nila kung ano yung gusto nila. Unang-una, dapat nating maintindihan na yun ay isa talagang sa kanilang problema. So iwasan natin na most of the time, lahat na lang ng gusto niya ino-no natin. But at the same time naman, we have to be consistent, no? Na pag no, no din. Para kay Val, isang bagay lang daw ang hiling niya para sa anak, ang matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ko alam kung sino mo una sa amin, kung siya o ako. Di ba yun ang masakit pag tumating na yung panahon na yun. Kaya ako bilang ama ni Kyle at gaya ng mga magulang, ang prayer talaga namin makatawid sila. Makatawid sila bilang sa sitwasyon na ganito, maging independent sila. In fact, sa lahat sa kanila, yun ang primary goal natin. Yung sila po ay matutong kumain mag-isa, magbihis mag-isa, maligo mag-isa. Dagdag ni Doc, para sa mga kapuso nating gustong ipakonsulta ang kanilang mga anak sa mga espesyalista, kung makitaan ang mga senyales ng ASD, may ilang pampublikong ospital na nagbibigay ng libreng serbisyo. Marami na po talaga tayong government institutions naman, katulad ng National Children's Hospital, Philippine General Hospital, Philippine Children's Medical Center, and even yung mga private, no? Meron silang tinatawag na service. Marami na hong local government units na nagbibigay talaga ng support. At para sa mga kapwa magulang na hindi napapagod mag-alaga sa mga anak na na-diagnose ng autism, Sa mga magulang na may ganitong klaseng kondisyon, unang-una, okay mapapagod. Nakakapagod pero hindi kayo pwedeng mapagod. Yung pasensya, yung pagmamahal, wag na wag mawawala. Una, tanggapin. Wala nang denial, tanggapin nyo na, nandyan na yan. hanggat kaya, hindi naman daw mapapagod si Val at ang buong pamilya na umalalay kay Kyle. Kyle, si Daddy nandito lang lagi para sa'yo. Hindi ako susuko. Magkasama tayo habang buhay. Asamahan kita kahit saan tayo, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ang matang mapanghusga, kundi pusong may pangunawa ang kailangan ng mga taong may autism spectrum disorder. Kahit may mga hamon sa kanilang pagkilos at pakikisalamuha, may kakayahan pa rin silang mamuhay ng maayos at may dignidad. Ang mahalaga, iparamdam sa kanila ang pagkalinga at buong suporta mula sa pamilya, kaibigan at mga espesyalista. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.